Hello guys, welcome back again sa ating YouTube channel, no, The Action Man. Una sa lahat, may galab shoutout po sa lahat ng mga kakamping at sa mga hindi man mga kakamping. Kung interesado ka sa video ito, patapusin mo na hanggang dulo at huwag nyo nang kalimutan na i-like at i-share ang ating video para malaman ng ilan sa ating mga kababayan na nagtutulog-tulugan sa katotohanan. So muli naman nagbabalik ang nag-iisa niyong host na si The Action Man para magbigay ng komentaryo at reaction sa mga mainit ng issue ng bayan. So ito ho mga ka-action, mga kakamping, mga may gusto lang ho ako na i-share sa inyo at atin po itong pag-usapan ho mga ka-action. Bakit absent na naman ang ating Vice President na si Sara Duterte? Hindi naman siya dumalo. Pero nandun siya mismo sa lugar na yon. Anong ibig sabihin? Di ba? Alam naman po natin na para bang naging traditional na ang ating mga leader regarding sa president, vice president, na parang naging traditional na kalaunan is naghihiwalay sila ng landas. Diba? Hindi lang po ito nangyayari sa current administration, kahit sa mga past administration ay nagkaroon din po ng hiwalayan na para bang hindi sila magkasundo, diba? Itong masakit mga ka-action, mga kakamping. Pero kung natin, balikan natin ang kay Attorney Leni at Duterte, buti na lang yun ang kay Attorney Leni Robredo kasi wala siyang binitawan na salita na okay pa man ang relasyon namin ni Duterte, diba? Dito kasi kay Vice President nung nagpasa siya ng resignation na aalis siya as DepEd Secretary, nagpahayag din siya na okay naman ang aming relasyon, diba? Okay naman ang aming relasyon. Ano ngayon ang nangyayari? Diba? Kasi dating Vice President Leni Robredo, nung umalis siya sa gabinete, nung tinanggal siya sa gabinete, mga ka-action, hindi siya nagpahayag na okay ang relasyon. Talagang nagpakatotoo si Attorney Leni Robredo. Dito kasi kay Vice, bakit ganun? Di ba? Nag-iwan ka pa ng mensahe na okay ang relationship nyo ni Mr. President Bongbong Marcos. Di ba? Bakit? Ngayon, parang plastika na. Noon pa man siguro yan, plastika na nangyayari, di ba? Mukhang sinasakayan lang ang gusto niya ni Mr. President Bongbong Marcos, di ba? Tingnan niyo po itong balita. May palarong Bicol, may palarong pambansa doon sa Cebu. Pero wala siya ho. Nandoon si Mr. President Bongbong Marcos, pero nasa Cebu si Vice. Di ba? Pero hindi pumunta sa nasabing event. Di ba? Ito ba yung okay pa ang relation? Buti na lang sana, Vice, kung sinabi mo na hindi okay ang inyong relation, at least may intindihan ng taong bayan. Di ba? Pero yung sabihin mong okay ang relation nyo, pero hindi ka nagpa-participate kung may mga importanteng event, anong tawag dun? Di ba? Ito ho, mga ka-action, panoorin po muna natin ito. Grande ang pagbubukas ng palarong pambansa sa Cebu City ngayong araw. Present si Pangulong Bongbong Marcos habang hindi naman tumuloy si Vice President Sara Duterte. Live mula sa Cebu City Sports Complex, nasa frontline ng balitang yan, si Marty Bautista. Marty, kumusta ang opening ceremony? Cheryl, pinaunahan mismo ni Presidente Bongbong Marcos Jr. ang opisyal na pagbubukas ng 2024 palarong pambansa dito sa Cebu City Sports Center. In attendance din si Philippine Sports Commission Chairman Richard Bachman at Cebu Governor Gwendolyn Garcia para sa tradisyonal na raising of palarong pambansang banner. Sumunod dyan ang isang theatrical performance tungkol sa kasaysayan ng Cebu City. Isa-isa rumampa ang mahigit 9,000 delegates mula sa iba't ibang parte ng bansa, suot ang kanilang makukulay na jumpsuits. Bilang pangunahing tagapagpasalita ang presidente, sabi ni PBBM madaming first ang palarong pambansa ngayong taon, kagaya ng first participation ng athletes galing sa National Academy of Sports at pagdagdag ng mga bagong events kagaya ng dance sports, soft tennis, karate-do at e-sports. Hindi naman dumalo sa mismong opening si Vice President Sara Duterte. Sa halip ay binisita niya ang mga coaches at trainers na nagkasakit sa gitna ng paghahanda sa palaro. Nagtungo rin ang bise sa Basilica Minor del Santo Niño de Cebu para ipagdasal ang mga atleta na lumahok sa palarong pambansa.
Cheryl, bukas naman naghanda ang city government ng showcase competition ng mga traditional Filipino games na magaganap sa G Mall sa Cebu City bago mag-umpisa ang mga laban sa July 11. Cheryl. Maraming salamat, Marty Bautista. Ayan mga ka-action, mga kakamping ha. Nasa Cebu si Vice President. Di ba? Ang dahilan, binisita niya ang may mga sakit. Pero, nandiyan ka na sa Cebu eh. Kahit oras lang. Di ba? Di ba? Mga ka-action, mga kakamping, pwede mo naman bisitahin yan kung gusto mo eh. Di ba? Pagkatapos ng event, pwede mo dalawin yan pag gusto mo. Di ba? Kaso nga ho, mga ka-action, mga kakamping, nakakalungkot lang na na sasabihin mo pang okay ang relation pero hindi ka naman nakikipag-participate. 'Di ba? Idi plastikan ho ang dating. Yung pinakita mo lang sa pinapaalam mo lang sa taong bayan na wala kang galit, wala kang sama ng loob. Pero deep inside, 'di ba? Oo. Pero alam niyo mga ka-action, hindi rin maganda ang nangyayari sa ating mga matataas na leader mula sa presidente to vice president na hindi sila nagkakaisa, di ba? Kasi ito naman kasi ang vice, wala naman po talaga itong trabaho kung hindi hahalili lang po ito sa presidente. Halimbawa man kung sakaling may mangyari na masama, buyag lang, hindi naman natin hinihingi, o siya ang papalit, di ba? Hahalili lang po yan mga ka-aksyon. Pero nasa vice president na po yan kung kikilos siya para hindi siya magmukhang kahiya-hiya at magmukhang walang silbi bilang vice president, di ba? Tulad ng ginawa ni Atty. Leni Robredo, hindi sila magkasundo ni dating Pangulong Duterte after 6 months nung sinabihan siya ni dating Pangulong Duterte na wag na mag-attend sa mga pulong-pulong. Agad-agad siya nag-resign sa gabinete, di ba? Pero anong ginawa niya para hindi siya kantsawan o maliitin ng taong bayan, di ba? Humingi siya ng budget. Ang problema pa, ang hiningin niya na budget, kakarampot lang ang ibinigay. Di ba? Binigyan siya ng budget na maliit na budget, di ba? Pero pinag-aralan pa ng maayos yun. Hindi agad-agad binigay yun. Hindi katulad dito kay Vice President Sara na ilang araw lang, ilang linggo lang, ay aprobado na. Masakla pa, bilyon pa. Diba? Mga ka-aksyon, mga kakamping, no? Kaya sana naman para hindi ka kantsawan at hindi ka binabatikos ng taong bayan ngayon, gumawa ka ng maganda, diba? Na makatulong ka sa Pangulo, diba? Ang lalaki ng mga budget mo nasaan na yung pumunta? Diba? Sabi ko sa iyo, Vice, yung sinabi mo na 10 programa nyo, tinatandaan ho namin yan. Kung yan ba ay talagang tutuparin ng pangako mo na may 10 programa kayo na tinututukan ngayon. Diba? Pasalamat kami at kung may 10 programa na yan, kung ano-ano yan, sana malaman namin at mailathala yan sa media. Diba? Kasi ang labanan ngayon, kailangan i-media, videohan ng maibalita. Diba? So, yun lang ho, mga ka-action, mga kakamping, share ko lang ho sa inyo. Maraming salamat po sa ating mga viewers, Luzon, Visayas at Mindanao all over the world. Ako po ang inyong lingkod, si The Action Man. Have a good day, everyone. Beautiful.